Hallelujah, Hallelujah. Incline my heart, O God, to your decrees, and favor me with your law. Hallelujah, 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 Hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "You have heard that it was said to your ancestors, 'Do not take a false oath, but make a good to the Lord all that you vow.' But I say to you, do not swear at all, not by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great King. Do not swear by your head, for you cannot make a single hair white or black. Let your yes mean yes, and your no mean no. Anything more is from the evil one." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa pagninilay ho natin sa araw na ito, magandang tignan ho bilang mga tagasunod ni Jesus. Ano ba ang ginawa ni Eliseo? Nung tinawag ho siya, when Elijah called Elisha, what was Elisha doing? He was tending the field. Nag-aararo. At nung sinabi ni Elijah sa kanya, "Sumama ka sa akin," anong ginawa niya? Paalam muna. Kaya, teka lang ho, magpapaalam lang ho ako sa tatay ko. And what he did next, doon niya sinabing wala nang balikan. Yung kanyang hanap buhay ay inalay niya. Anong kinabubuhay niya? Pag-aararo. Kaya yung kanyang kalabaw, anong ginawa niya? Kinatay niya. At yung pamatong, nakalagay sa ibabaw ng kalabaw niya, yun ang ginawa niyang panggatong. Wala na talagang balikan. He gave himself to the Lord completely. Yung pag-oo niya ay hindi, "Yes, Lord, if." Yung pag-oo niya ay talagang oo. Hindi oo pag masaya, bawi pag mahirap. Oo pag okay, maganda ang lahat, babawi na pag may pagdurusa na at may pagsubok. Kaya maganda rin ho paalala sa atin ng ating ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, "Huwag ka mangangako, do not make an oath to anything, but be true to your word." Kaya lang. Let your yes mean yes, your no mean no. Kadalasan, marami tayong naririnig ng mga pangako. Pangako na madalas pinapako. Malapit na naman ho ang eleksyon. Naku, kayo na hong bahala. Pero hindi ba minsan napakasakit na pag iniisip natin yung panahon ng eleksyon, panahon ng pangako na madalas naman napapako, para nagkaroon ng negative na dating, no? Gandang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon, na kung ano ang iyong pinangangako, tutuparin mo.
Let your yes mean yes, your no mean no. Hindi kung masaya, yes ka talaga. Masaya ka eh. Pero bandang huli, aatras ka dahil you feel uncomfortable about it. Kaya maganda rin para sa atin, no, bilang mga Kristiyano, huwag sana natin kalimutan yung salitang discernment. Ano ba yung salitang discernment? Baka sa iba sa atin, what is that? Banana Q. What is that? Ano yung discernment na yan? Nakakain ho ba yan? Yung discernment po, yan po yung binibigay kakayahan natin na magpasya. Magpasya kung ano ang tama at mali. Magpasya sa ating pagtugon sa tawag ng Diyos. Saan ka ba tinatawag? Buhay mag-asawa? O baka meron sa inyo, buhay pagpapari. Discernment. Kahit din sa ating mga desisyon sa buhay. Siguro iba ho dito, naghahanap ng papakasalan. Siya ba? Siya na ba? Talaga ba? You are discerning. Pinag-iisipan. Kaya ang ating paalala sa Ebanghelyo, pagkatapos ng discernment at pag-iisip ng mabuti, pinagdadasalan, dun mo na sasabihin kung oo o hindi. Kaya sana sa atin bilang Kristiyano, huwag nating kalimutan ang salitang discernment. Hindi lang tayo nagpapasya sa sarili natin, pero nilalagay din natin ang ating kinabukasan, nilalagay din natin at humihingi tayo ng gabay sa Diyos sa pagpapasya natin sa ating buhay. Gusto mo mag-start ng business? Discern about it. Madali ho magsimula. Kaya mo bang ipagpatuloy? Mag-a-abroad ka, iiwan mo pamilya mo? Discern about it. Tignan mo muna. Pag-isipan, pagdasalan. Kaya 'di ba sa atin mga Pilipino, pag may isa tao, mag-resign na ba ako? Sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, pagdasalan mo muna. Pag-isipan mo muna. Kasi pag nagpasya ka na, walang atrasan ito. Because you are committing to yourself towards your decision made in faith. Made in prayer. Kaya mahalaga sa atin bilang Kristiyano, hindi lang sulong ng sulong. Hindi rin urong ng urong. Hindi man pwedeng urong sulong, hindi ba? Kasi ang taong urong sulong, tila walay napupuntahan. No? Parang karakol lang yan. Urong sulong. Magandang paalala sa atin ng ating Ebanghelyo na kung tayo bilang mga Kristiyano ay nakikinig sa tinig ng Diyos, kayang magpasya kasama at gabay ng Espiritu Santo, kaya nating panindigan ang bawat desisyon natin sa buhay. Dahil kasama natin ang Diyos, let our yes mean yes, our no mean no. Kung gano'n yung gagawin natin sa ating pagtugon sa Panginoon, totoo nga, kaya nating sumalya sa buhay ng biyaya dahil ang Espiritu ang siyang ating gabay. Amen.